Bagong bukas na Kabagan Santa Maria Bridge dyan sa may bahagi po ng Isabela ang gumuho. 6 na katao ang sugatan. May update dyan ng Bombo Radyo Kawayan. Bumigay ang bahagi ng bagong bukas na Kabagan Santa Maria Bridge dakong alas 8 kagabi. Ang naturang tulay ay kakakumpleto pa lamang ng konstruksyon at hindi pa gaanong nagagamit ng publiko bago ang insidente. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Isabela Governor Rodito Albano, sinabi niya na bumagsak na ang span na nasa bahagi na ng Kabagan Isabela dahil sa bigat ng mga sasakyan na dumaan sa tulay. Nadamay sa insidente ang 4 na dumaraang sasakyan kabilang isang dump truck, 2 SUV at isang motorsiklo. Nasagip naman ang 6 na individual na lulan na mga sasakyan at dinala sa malapit na ospital. Matatandaan na binuksan sa mga motorisang nasabing tulay nitong Pebrero lamang kung saan nagsagawa umano ng retrofitting ang DPWH at mga kontraktor dahil sa gumalaw ang bahagi ng tulay. Ayon kay Governor Albano, iconic ang tulay dahil sa arkong design nito na maaring isa naman sa naging dahilan ng pagbagsak ng bahagi ng tulay dahil sa bigat nito. Anya ang DPWH ang dapat na magbigay ngayon ng paliwanag ukol sa nasabing insidente at nakatakda naman siyang makipag-ugnayan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa maaring gagawin para sa muling pagpopondo para sa pagsasaayos sa nasabing tulay upang hindi na maulit pa ang pangyayari. Ang nasabing tulay ay may habang 720 meters na magkokonekta sa bayan ng Kabagan at Santa Maria Isabela. Umabot naman sa 639.6 million pesos ang inilaan na pondo para sa tulay na sinimulan noon pang 2018 habang nagkaroon naman ng retrofitting na pinondohan ng mahigit 200 bilyong piso. Ayon sa DPWH Region 2, medyo natagalan ng konstruksyon nito dahil sa nakita nila na hindi akma ang disenyo sa instruktura ng tulay kaya kumonsulta muna sila sa mga eksperto para masiguro na ito ay matibay. Mag-iimbestiga dyan yung DPWH. Yung DPWH. DPWH sila mag-iimbestiga dyan. Saka sila tatalungin dyan. Kung ano yung nangyari talaga. Kasi sila na makakasagot yun kasi sila gumawa Siyempre, papatawag ako ng tulong kay Presidente para maayos ulit yan, makakuha ng pondo. Pasalamat tayo sa Diyos na walang nangyari, pero patitingnan pa rin natin yung tulay na yan. Yung message ko sa mga kababayan natin, huwag na tayo mag-speculate, tatignan na lang natin, walang may gusto ditong aksidente ito na mangyari. So, titignan natin, ibisigahan nila. Tapos, syempre, mananagot yung mananagot. Kung may kasalanan, o kung hindi naman, o kung nagkamali yung design, ewan ko na. Kung ano yung mangyayari. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Filio na nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!